Magandang araw. Pag-uusapan natin ang rematch ni Mayweather at Pacquiao. Eto na naman, Mayweather ginulangan si Pacquiao. Ito nga si Mayweather nagbigay ng kondisyon sa rematch nila ni Pacquiao. Isa na dito ay sa catchweight na 152 o 153 pounds sila maglalaban. Taktika ito ni Mayweather para di siya mahirapan magbawas ng timbang kasi natural na mas mabigat siya kay Manny. At syempre mas malaki siya sa rehydration at pagdating sa gabi ng laban. Bukod dito ay naasahan na magtatakda din ng kondisyon sa Mayweather tungkol sa purse, gloves, etc. upang masigurong pabor sa kanyang laban. Mautak ba o madaya? Huling laban ni Pacquiao sa mataas na timbang kontra Margarito, catchweight na 150 pounds. Pero hindi pa rin nakuha ni Pacquiao ang 150 dahil tumimbang lang siya noon ng 144.6 pounds sa weigh-in. Kaya ngayon may edad na si Pacquiao, kakayanin pa ba niyang lumaban sa 153 pounds catchweight? Sinadya nga na Floyd Mayweather Jr. na magkaroon ng catchweight o mga kondisyon na pabor sa kanya para sa inaabangan rematch nila ni Manny Pacquiao na nakatakdang ganapin sa September 25. Hindi pa sigurado kung saan ang venue. Si Mayweather na kilala sa pagiging A-side sa mga negosasyon ang nagtakda ng mga kondisyon, purse, gloves, venue upang masigurong pabor sa kanyang laban. Sa simula gusto ni Mayweather na exhibition match lamang ito upang hindi madungisan ng kanyang 50-0 na record. Ngunit iginit ni Pacquiao na ito ay isang professional na laban, real fight. Natural na mas malaki si Mayweather at mas mabigat kumpara kay Manny Pacquiao. Si Mayweather ay nagsimula sa mas mataas na weight class, super featherweight 130 pounds at may mas mahabang reach 5 inches advantage. Si Pacquiao naman ay nagsimula bilang isang flyweight 112 pounds at tumakyat lamang sa welterweight. Bagamat naglaban sila sa 147 pounds limit, mas sanay sa mas mabigat na division si Mayweather na lumaban pa hanggang 154 pounds light middleweight laban kina Oscar De La Hoya at Canelo Alvarez. Sa kanilang laban ng 2015, unang laban nila, si Pacquiao ay tumimbang na 145 pounds habang si Mayweather ay mas mabigat sa 146 pounds. Dahil mas malaki ang frame ni Mayweather, natural na mas malaki ang rehydration nito pagkatapos ng weigh-in kumpara kay Pacquiao. Pero kahit mas maliit na kayanan ni Pacquiao na magkampiyon sa 8 iba't ibang division na itinuturing na isa sa pinakamahusay na nagawa sa kasaysayan ng boxing. Kumpirmado na nagkasundo na sina Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. para sa kanilang inaabangan muling pagharap. Kumpirmado ito mismo ni Josh Matur, CEO ng MP Promotions, at iniulat ni Mike Coppinger ng The Ring Magazine. Matagal na itong iniintay ng buong mundo. Sa wakas matutupad ng laban ng dekada. Sino sa tingin nyo ang uuwi ng panalo? Magandang araw. Pag-uusapan natin ang bakbakan ni na Melvin Jerusalem at Shaq Holwakuse. Nagharap na sina Melvin Jerusalem at Shaq Holwakuse sa kanilang official press conference bago ang kanilang inaabangan rematch ngayong May 16. Gaganapin ang laban nila sa Emperor's Palace sa South Africa. Makikita ang maganda ng kanilang pangangatawan. Kaya inaasahan muling magbibigay ng matinding aksyon ng dalawa. Gaganap na nga ang kinakatakutan ng mga boxing fans kung saan marami ang nag-aalala na baka madaya at matalo ang ating pambato na si Melvin Oliva Jerusalem sa kanyang laban kontra South African fighter. Dahil sa balwarte ng kalaban gaganapin ang kanyang pang-apat na depensa ng kanyang WBC minimum weight title. Abangan natin to. Nagpayag na nga ng pangambang batikang boxing analyst na si Attorney Ed Tolentino tungkol sa laban ng WBC minimum weight champion Melvin Jerusalem dahil gaganapin ito sa teritoryo ng kalaban. Nabanggit na Attorney Tolentino na may panganib na madaya o makaranas ng hometown decision si Jerusalem sakaling lumaban ito sa lugar ng kalaban. Matatandaan na tinalo ni Jerusalem si Kuse sa kanilang unang laban via unanimous decision noong nakaraang taon sa Trilla in Manila 2 na ginanap dito sa Pilipinas, Araneta Coliseum. Muli silang nakatakdang maglaban sa May 16, 2026. Ilang araw na lang ito mga idol magaganap na sa balwarte ni Kuse kaya nangangamba si Attorney Ed Tolentino. Bagamat sinabi ng analyst na mas lalong nag-improve na ang galawan ng Jerusalem, baka ma-hometown decision ng Pinoy champion dahil siya yung dadayo sa kalaban. Nagpayag naman si Melvin Jerusalem na hindi siya dadayo para ibigay lang ang belt. Gusto daw niyang manalo para sa kanyang pamilya. Gusto rin daw niyang manalo talaga at madepensa ang kanyang titulo. Kumpiyansa naman si Jerusalem na siya pa rin ang mananalo sa rematch kasi nagpost siya sa kanyang FB na N Steel. Abangan natin ang magandang bakbakan na ito.